Makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng digmaan, ngunit huwag kayong matakot. Kailangan munang mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa iyon ang wakas. Mateo 24 na bersikulo 6 hanggang 7, sinabi ni Jesus ang kaguluhan. Ngunit pinaalalahanan tayong manatiling tapat at payapa ang loob. Paano kung ang mga balitang umuugong tungkol sa digmaan, bomba at pagbabanta ay hindi lamang politika, kundi palihim na mensahe ng langit? Paano kung tuwing sisiklab ang apoy sa Israel at Iran, may sinaunang hininga na muling bumubulong sa kasaysayan at ikaw ay inimbitahang makinig, manalangin at kumilos? Isipin mong sandali kung ang pagsiklab ng galit sa gitnang silangan ay hindi unang sumiklab sa mga lihim na silid-digmaan, kundi sa pinakaunang pahina ng sangkatauhan, sa paraiso, kung saan unang inihasik ang alitan. Mula noon, ang bawat sumpa, parusa at pagpapatapon ay tila bulong na kumakalansing sa bakal ng mga misil, sanksyon at alyansa ngayon. Kapag nagbabanta ang Iran na lipulin ang Israel, kumakabog sa dibdib mo ang kakaibang kiroot, sapagkat alam mong hindi ito basta usapin ng lupa o relihiyon. Ito'y sagupaan ng walang hanggang pangako laban sa walang hanggang pagkapuot. Noong 1948, muling nagising ang mundo nang ipanganak ang makabagong Israel. Ngunit bago iyon, may apoy ng kumikislap sa tolda ni Abraham nang ang dalawang anak ay nag-ugat ng magkabilang kapalaran. At hanggat hindi bumabalik ang hari na may tinik sa noo, magpapatuloy ang sigalot na hindi kayang ayusin ng kahit anong kasunduang pampolitika o talino ng tao. Sa seryeng ito, dadalhin ka mula Genesis hanggang Pahayag, tatawid sa mga pangitain ni Daniel at Ezekiel, babagtas mula kay Siro hanggang kay Gog, at bubuksan kung paanong ginamit ng Diyos ang Persya bago ito tawaging Iran. Bakit nga ba hanggang ngayon pinakamainit na piraso ng lupa ang Jerusalem? Bakit sa kabila ng teknolohiya, diplomasiya at mga digmaang nuklear, nananatili pa ring sentro ng balita ang Israel? Kapag natapos mo ang bahaging ito, hindi ka na basta manunood ng mga headline. Makakakita ka ng langit na kumikilos sa likod ng mga iyon. Kaya bago tayo lumalim, ialay mo ang video na ito sa mga kaibigang sabay mong nanonood ng parehong balita, ngunit hindi batid na propesya na pala ang nasasaksihan nila. Maaaring ito ang katotohanang matagal na nilang hinihintay. Hindi lang ito drama sa palasyo. Ito'y pag-uusig na nag-ugat noong unang marinig ng kadiliman na may binhing dudurog sa ulo ng ahas. Sa aklat ni Esther, sumisilip ang pattern ng walang puknat na puot kay Israel. Si Haman, mataas na opisyal ni Haring Xerxes, ay ginising ng sinaunang espiritu. Nang tumangging lumuhod si Mordecai, hindi lang paghihiganti ang hangarin ni Haman kundi ganap na paglipol. Nilayon ni Haman na lipulin ang lahat ng Hudyo sa kaharian. Wika ng Esther 3:6. Bakit ganoon kalalim ang galit? Sapagkat ang pananatili ng Israel ay banta sa kadiliman, tanda at daluyan sila ng pangakong hindi kayang pigilan ng impyerno. Ang binhing iyon ay dadaan kay Abraham, Isaac, Jacob, Judah, David, at kalaunan ay sa isang birhen. Kaya bawat pagtatangka, mula sa mga bata sa Bethlehem hanggang sa mga gas chamber ni Hitler, ay iisang ugat. Pigilan ang propesya bago pa man ito tuluyang bigkasin. Subalit sa bawat pagbitin ng tabak, may Esther na itinataas. Isang ulilang ginawang reyna para sa panahong ito, handang pumasok ng walang paanyaya sa trono at isugal ang buhay para sa kanyang bayan. Ang kanyang paghingi ng habag sa Persya ay anino ng huling pamagitan sa krus. Hindi lamang panandali ang kaligtasan, kundi patunay na sa gitna ng banta, laging may magbabayad ng halaga upang manatili ang pangako. At si Haman, nahulog sa sariling bitag. Palatandaan na ang kasamaan ay laging naghuhukay ng sarili nitong libingan. Pakilapad ang lente. Ang parehong lupain na minsang nagpropesya ng paglipol sa pamamagitan ni Haman ay ang Iran ngayon. Ang espiritu ring iyon ang humihimok sa ilang pinuno upang burahin ang Israel sa mapa.
Iniisip mo bang politika lang ito? Hindi. Ito'y propesya. Nagbago lang ang mga pangalan, hindi ang pagkapuot. Ngunit tulad noong araw ni Esther, may Diyos na hindi natutulog at may mga tao, tulad mo, na tinatawag na magbantay at manindigan. Bago pa nakatutok ang mga misil sa Jerusalem, may hari nang nagbukas ng daan pauwi. Si Ciro ng Persya. Hindi siya Hudyo, ngunit tinawag siyang pinahiran. Higit 1 siglo bago siya isilang, binanggit na ni Isaias ang kanyang pangalan. Aking kakapitan ang kanang kamay ni Ciro. Sa kabila ng tagumpay militar, tungkulin niyang basagin ang Babylonia at palayain ang Israel. Batid mo bang mismong Persya, ngayoy Iran, ang nagpondo noon sa muling pagtatayo ng templo? Nilukuban ng pagsunod ang puso ni Ciro, bagaman hindi niya lubusang kilala ang Panginoon. Nang sumunod ang Persya, naisa katuparan ang layuning makadiyos. Ngunit nang tumigas muli, nagbago ang simoy, ang dating tulay ng pag-uwi, ngayoy nagiging sibat ng pagbabanta. Gayunpaman, nananatiling totoo. Kayang kumilos ng may kapal sa puso, kahit ng hari na hindi kumikilala sa kanya. Ngunit hindi dito nagtatapos ang hiwaga. Lumundag tayo kay Daniel, ang propetang matanda, nanghihina, naghahaplos ng ilog sa panahon ng pag-aayuno. 21 araw siyang naghintay bago tuluyang dumating ang mensaherong makalangit. Nahadlangan siya ng prinsipe ng Persya. Hindi tao kundi makapangyarihang espiritu na nagtatakda ng kapalaran ng imperyo. Dito ibinukas ng langit ang belo. Ang tunay na labanan ay hindi laman at dugo, kundi kapamahalaan at kalangitan. Ang panalangin ni Daniel, tahimik ngunit matiyaga. Ang pumukaw sa digmaan sa kaitaasan. Kapag nananalangin ang matuwid, gumagalaw ang langit at kumikilos ang kadiliman. Ang prinsipe ng Persya noon ay ang parehong espiritu na naglalapat ng husay sa mga lider na nagbabantang puksain ng Israel ngayon. Hindi ito tunggalian ng lupa. Ito'y tunggalian ng tipan. At ikaw, kapatid, ay iniimbitahang maging Daniel ng iyong henerasyon. Manatili sa pag-aayuno at panalangin hanggang magbukas ang langit. Sa bawat tagpo, laging may repetisyon. Si Haman, si Herodes, si Hitler. Iba't ibang mukha, iisang apoy. Subalit laging may Esther, may Maria, may henerasyong handang maghingi ng habag. At sa hulihan ng bawat kabanata, ang Diyos ay nagbabaligtad. Ang hukay na hinukay para sa kanyang bayan ay nagiging hukay ng kalaban. Ang tabak na itinaas laban sa Zion ay bumabalik sa dibdib ng mang-usap. Kung kaya't huwag kang matigatig sa mga headline, maging mulat ka rito. Huwag mong ituring na regional ang laban, sapagkat ang Israel ay laging napapalibutan, ngunit laging pinananatili. Ang pagbagsak ni Haman ay darating para sa bawat kaaway ng tipan. Sumaating ngayon ang aral. Ang prinsipe ng Persya ay maaaring hindi mamatay sa paglaho ng isang lider, ngunit may kapangyarihan sa pananalangin ng Eklesya. Kapag ang simbahan ay bumangon, hindi sa takot, kundi sa pagdaing, ang makalangit na hukbo'y kumikilos. Gaya ng sinabi ng anghel kay Daniel, dumating si Miguel upang tumulong. Hindi natatalo ang langit, naghihintay lamang ito ng mga tagapagbantay na di magsasawang yumukod. Kaya habang naghahanda ang mga bansa sa digmaang pisikal, ikaw ay tinatawagan sa digmaang espiritual. Hindi ito oras ng pagkahimbing, kundi ng pag-aalab, magbantay, mag-ayuno, manalangin. Ang galit na nagtayo ng bagong mga bitayan ay ang mismong galit na magpapaalala kay Esther upang magsalita. At ang hari, hindi hari ng Persya, kundi hari ng mga hari, ay laging nakamasid. Sa susunod nating bahagi, tutuklasin natin kung paanong ang mga pangitain sa Ezekiel at Zacarias ay tuwirang sumasalamin sa kasalukuyang linya ng alyansa, kung paanong umuugma ang Persya, Iran, sa profesyang Gog at Magog, at kung paanong sa gitna ng tunog ng mga raketa ay may tinig na mas malakas, ang panawagan para sa paggising ng simbahan at pagbuhos ng habag maging sa mga lupain ng pagkapuot.
Ngunit bago natin lakbayin iyon, ipikit mo ang iyong mga mata at hayaang tumimo sa puso mo ang hamon. Sumulong tayo mula sa mga piitan ni Babylonia patungo sa mga pangitain ni Ezekiel at Zacarias, sapagkat doon nakaukit ang tanikala ng mga bansa na muling mabubuo sa ating panahon. Kapag binuklat mo ang ika-38 kabanata ni Ezekiel, mababasa mo ang tungkol kay Gog na mula sa lupain ng Magog, prinsipe ng Mesek at Tubal, na magtitipon ng malaking hukbo upang salakayin ng Israel mula sa hilaga. Sa sinaunang heograpiya, ang Mesek at Tubal ay tumutukoy sa mga tribu sa paligid ng Caspio at Itim na Dagat. Sa ngayon, nakikita natin ang impluensyang Ruso at mga alyadong bansa na pawang nasa hilagang arko ng Jerusalem. Hindi nagkukulang ang kasulatan sa pahiwatig. Sa huling mga araw, titipunin kita, wika ng Panginoon, at paroroonin laban sa kabundukan ng Israel. Kapag pinagsama ang Persya, Kush, at Put, na kinikilala ngayon bilang Iran, rehiyon ng Sudan o Ethiopia, at Libya, makikita mo ang tatsulok ng mga lupaing Arabo-Africa na unti-unting nagkakabit-bisig, nagtutuklas ng magkakaparehong interes, laban sa maliit na bayang patuloy na binabantayan ng mata ng Diyos. Bakit ipinagdiinan ng propeta na sa panahong tahimik ang Israel darating ang biglaang paglusob? Sapagkat may tagpong tila payapa, maraming tratado, pagpapalitan ng langis at teknolohiya, pag-unlad ng negosyo sa Tel Aviv, at dumaraming turismo sa bundok ng templo. Gayunpaman, sa ilalim ng maaliwalas na langit ay kumikilos ang hininga ng digmaan. Tulad ng sinabi ni Pablo, kapag sinasabi ng marami, may kapayapaan at katiwasayan, bigla ang darating ang pagkapahamak. Kay Ezekiel, tinawag itong malaking lindol, hindi lamang pagyanig ng lupa, kundi pagyanig ng kaayusang pandaigdig. Sa sandaling iyon, magpapakita ang Panginoon upang ipagtanggol ang kanyang bayan sa pamamagitan ng apoy, bato ng yelo, at kaguluhan sa mga hukbo. Ito ang araw na babagsak ang malaking puwersa at mapagkakakilanlan sa buong mundo na may Diyos sa Israel. Ngunit habang hindi pa nagbubukas ang aklat ng huling salamuha, may leksyon para sa atin. Ang pagtatagpo ng mga alyansa ay hindi upang takutin ka, kundi upang gisingin ka. Tingnan natin ang ugnayan ng Iran, Rusya at ilang estadong Arabo. Sa kabila ng pagkakaiba ng sektang panrelihiyon, silang dating magkakalaban ay natututong magpatawad at magtulungan basta't may iisang layunin, ang pagpigil sa impluensya ng kanluran at pagbura sa Israel. Sa mata ng propesya, hindi simpleng geopolitika ang nag-uugnay sa kanila. May espiritong nag-uudyok na lumaban sa pangako ng Diyos. Sa bawat pagpupulong pansiguridad, sa bawat kasunduang pangsandatahang lakas, sa bawat palitan ng balang iginuguhit sa mapa, may himig ng sinaunang pagsasabuatan, ang pagsasabuatan ni Haman na muli at muling isinasadula. Sa aklat ni Zacarias, makikita mo ang 4 na sungay na sumira sa Huda at Jerusalem at ang 4 na panday na magbabasag sa mga sungay na iyon. May saysay ang bilang, 4 na sulok ng mundo, 4 na anyo ng kalakasan, 4 na panahon ng kasaysayan. Sa panahon natin, 4 na pangunahing puwersa ang bumabalangkas ng labanan, hilaga, timog, silangan, kanluran. Mula sa hilaga, may matatag na puwersang nuklear. Mula sa timog, mistulang walang katapusang reserba ng langis. Mula sa silangan, mababasa ang paggalaw ng pinakamalaking hukbo sa lupa. Mula sa kanluran, teknolohiyang nakapaloob sa microchip at impormasyon. Lahat naghihintay ng bahagyang sindihan upang magliyab. Gayon may hindi ito dapat magtulak sa atin sa pangamba. Sa halip, hatid nito ang paalala na walang paksyon o imperyo ang tunay na makahahadlang sa layuning itinakda sa Zion. Tingnan mo rin ang propesya ng 2 supot ng langis sa Zacarias. 2 patutuong nakatayo sa harap ng Panginoon sa buong lupa. Sa interpretasyong eskatolohikal, maaari itong tumukoy sa 2 saksi na lalabas sa dakong huling kapanahunan. Ngunit sa diwa ng pagpapalakas sa iglesia ngayon,
nakikita natin ang dalawang tipang sumisiklab, pangako at dugo. Kung ang lumang tipan ay ang lampara ng kautusan at ang bagong tipan ay ang lampara ng biyaya, ang langis na nagpapailaw sa dalawang iyon ay iisang espiritu. Kaya't habang dumidilim ang mundo, lalo namang sisiklab ang liwanag sa pagitan ng mga saksi ng Panginoon. Sa pagdami ng balitang nagaanyong masalimuot, lalong dapat dumami ang ilaw ng mga Kristiyano, mga kapatid na handang tumindig sa katotohanan, hindi sa pamamagitan ng armas, kundi sa pamamagitan ng panalangin, kabutihan, at walang takdang pag-ibig sa mga kaluluwa. Huwag nating kalimutan ang hamon ni Pablo sa mga taga-Efeso. Magsuot kayo ng buong baluti ng Diyos. Hindi kaloob ang baluting iyon upang lumaban ng pisikal. Ibinigay iyon upang makapanindigan sa araw na masama. Bawat piyesa, katotohanan, katuwiran, kapayapaan, pananampalataya, kaligtasan, salita, ay kumakatawan sa isang aspeto ng pagsunod. Kapag kumikiling sa kamalian ang mga balita, sagutin mo ng sinturon ng katotohanan. Kapag kumakapit ang kawalan ng pag-asa, balutan mo ng baluti ng katuwiran. Kapag umiinit ang tensyon sa mga lansangan, suotan mo ng sandalyas ng ebanghelyo. Kapag humahagupit ang mga paulit-ulit na ulat ng gyera, panangga mo ang kalasag ng pananampalataya. Kapag dumadapo ang agam-agam ukol sa kinabukasan, takpan mo ng turbante ng kaligtasan. At huwag kalimutang hilain ang espada, ang mismong salita ng Diyos, upang lapatan ng wagas na pangunawa ang mga pangyayari. Ngunit marami ang nagtatanong, kung totoo ang lahat ng ito, nasaan ang awa ng may kapal sa Iran, sa Gaza, sa mga taong naipit sa digmaan? Narito ang pangako, hindi rin nais ng Panginoon na mapahamak ang sinuman. Sa aklat ni Jonas, kahit ang lungsod ng Nineve na kilala sa karahasan ay pinatawad ng magpakumbaba. Sa kapanahunan natin, may libu-libong Persyano ang nakakakilala kay Mesyas sa gitna ng pagbabawal. May Arabing kabataan na nakatatanggap ng pangitain tungkol kay Jesus sa pamamagitan ng panaginip. May mga Hudyo at Palestino na magkahawak kamay na nagdarasal sa mga lihim na lugar. Ipinapakita ito ng Espiritu, samantalang tumitindi ang pakikipaglaban, lalo ring lumalawak ang alab ng pagbabagong loob. Ang ating panawagan ay hindi pagpalain ng bomba, kundi pagpalain ng puso. Hindi itaas ang pulso sa marahas na pagkilos, kundi ihatid ang mensahe ng kapayapaan na mas malakas kaysa anumang armas. Balikan natin ang pangako sa Ezekiel. Matapos bumagsak ang hukbo ni Gog, magsisindi ng apoy ang Israel mula sa mga sandata ng kalaban sa loob ng 7 taon. Ibig sabihin, lalamnin ng Diyos ang mga labi ng digmaan upang maging panggatong sa araw-araw kung paanong ang takot ay magiging gasolina ng pananampalataya. Subalit hindi lamang Israel ang may kapahingahang ganito. Kung titingnan natin ang kasaysayan, bawat digmaan ay nagbubunsod ng pag-usbong ng pag-asa. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, isinilang ang mga samahang pandaigdig, medisinang makatao, at maraming misyonerong tumugon sa sugat ng mundo. Maaaring nakakubli sa mga apoy ng gitnang silangan ang susunod na kabanata ng dakilang pagbangon. Marahil mga paaralan ng kapayapaan, mga doktor ng bagong lunas, at mga dakilang tulay ng pagkakaunawa. Ang tanong, tayo ba'y handang sumuporta, manalangin at magbukas ng pintuan upang ang liwanag ay lumusot? Sa Zacarias namang kabanata 14, binanggit ang araw na tatayo ang Panginoon sa bundok ng mga olibo. Hahati ang bundok at lalabas ang tubig na buhay papuntang silangan at kanluran. Simboliko man o literal, ang larawan ay malinaw. Sa gitna ng pagkakabiyak may batis, sa gitna ng hidwaan may buhay. Ito ang esensya ng Ebanghelyo. Kung saan may sugat, doon may balsamo. Kung saan may pagkakahati, doon may daan. Kung ang ating mga puso'y nahahati sa takot at puot, hayaang dumaloy ang tubig na buhay, ang presensya ng Diyos, upang pagalingin ang sugat at pag-isahin ang pakpak ng pananampalataya at kilos.
Huwag pairalin ang pagkauyam. Sa halip, maging ilog na naghahatid ng preskong balita sa tigang na lupa ng kaluluwa. Bukod pa rito, ipinakita ni Zacarias ang mga mata ng Panginoon na nagpapalibot sa buong lupa, 7 espiritu na nagpapakita ng lubos na kaalaman at pagmamalasakit. Hindi kailanman bulag ang Diyos. Bawat luha ng bata sa Gaza, bawat buntong hininga ng inang Hudyo, bawat sigalot ng sundalong Iranyano ay batid niya. Kapag iniisip mong nagwawagi ang kadiliman, alalahanin mong may hukbo sa kaitaasan na hindi nakikitang nagbabantay. Sa kabuluhang ito, natututuhan natin na ang pinakamabigat na bala ng kaaway ay kawalan ng pag-asa. Kung mahikayat tayong magpadaig sa pangamba, madali nang manlupaypay. Subalit kung pipiliin nating manalig na ang Diyos, ay nakaupo pa rin sa luklukan. Tatayong matatag ang ating espiritu, tulad ng puno ng niyog na kumikilos, ngunit hindi bumabagsak sa bagyo. Ngayong nalinaw ang tigil at galaw ng propesya, ano ang praktikal na panawagan? Una, mangalap ka ng kaalaman ng may panalangin. Huwag basta kainin ang bawat piraso ng balita na walang paghihimay. Pangalawa, sangkapan mo ang sarili ng masusing pagbabasa ng kasulatan. Kapantay nito ang pagsubaybay sa kasalukuyang pangyayari. Pangatlo, makiisa sa pananalangin para sa kapayapaan ng Jerusalem at ng lahat ng apektadong bansa, kabilang ang Iran, Syria at mga lupain ng Arabia. Pang-apat, ipanalangin mo ang mga misyonero, manggagamot at tagapamayapa. Marami sa kanila'y Pilipino na nasa gitna ng banta araw-araw. Panglima, ipangako mong hindi ka magiging bahagi ng pagpapalaganap ng puot. Sa halip, magsilbi kang tagapagdala ng pag-asa. Kapag nagagalit ang karamihan, tumugon ka sa pag-ibig. Kapag nagbubulag-bulagan ng iba, maging ilaw ka. Kapag natutuksong magtanim ng galit, maghasik ka ng kapatawaran. Sa ganitong paraan, nagiging katuwang tayo ng Panginoon sa paghubog ng kasaysayan. May pangako ring nakapaloob sa aklat ni Isaias na madalas di napapansin. Sa araw na yon, magkakaroon ng daan mula sa Ehipto hanggang Assyria. Sasamba ang Ehipto kasama ng Assyria at pagpapalain sila ng Panginoon. Sinasabing, pagpalain ng aking bayan na Ehipto, ang gawa ng aking kamay na Assyria at Israel na aking mana. Isang kahindik-hindik na larawan, 3 dating magkaaway na nagniningning sa pagpapala ng Diyos. Kung may puwang sa darating na panahon ang dating matinding kaaway upang maging gawa ng kamay ng Diyos, bakit hindi tayo sumampalataya na kayang baguhin ng espiritu ang puso ng pinakamatigas na lider, suyuin ang pinakatinding militante, at pag-isahin ang pinakabasag na komunidad? Ang kasaysayan ng Diyos ay puno ng imbitasyon sa imposible. Tuwing tinatanggap ng tao, ang imposible ay nagiging posible. Sa pagsapit ng huling bahagi ng kabanatang ito, balikan natin ang larawan ni Daniel na nakaluhod sa tabi ng ilog ng Tigris. Nakikita mo ba siya? Hindi marangya ang kapaligiran. Gabi, malamig, may alingaw-ngaw ng alipin sa di kalayuan. Wala siyang armas. Ang lakas niya ay panalangin. Subalit ang kaniyang bulong ay nagpalipad sa mga pakpak ng kerubin, nag-udyok sa pakikibaka sa kalangitan, at sa huli nagbago ng hatol sa lupa. Kung nagawa ito ng isang lalaking bihag, gaano pa kaya ang magagawa ng milyon-milyong mananampalatayang Pilipino na magkaisa sa pananalangin? Hindi kailangang makita ng mundo ang ating puwersa. Kailangan lang marinig ng langit ang ating dalangin. Sa wakas, tandaan mo, ang layunin ng pag-aaral na ito ay hindi upang mabusog ang isip sa datos, kundi upang paalabin ang puso sa habag. Hanggat may hininga pa sa ating baga, maaari tayong magpatuloy sa hamon ng Zacarias. Huwag ninyong hamakin ang araw ng maliliit na bagay. Ang maliit na dasal na iyon bago matulog, ang maliit na tulong pinansyal sa isang kaibigang Arabo na nasa lanta ng digmaan, ang maliit na salita ng pag-asa sa social media, lahat ng iyan ay buto ng puno na balang araw magbubunga ng kapayapaan. Sa mga susunod na kabanata,
Sisilipin natin ng mas malalim ang 7 tatak sa pahayag at kung paanong bawat tatak ay nakaugnay sa higpit o luwag ng puso ng sangkatauhan. Ngunit bago tayo tumawid doon, ipikit mo muna ang mata, damhin ang katahimikan, at alalahaning walang estratehiya ng tao ang higit sa lakas ng tulong ng langit. Kapag ang lahi ng panalangin at pananampalataya ay bumangon, ang bingit ng digmaan ay pwedeng maging bukang liwayway ng pinakamaningning na tagumpay. Sundan natin ang daloy mula sa mga pangitain ni Zacarias patungo naman sa dakilang pagsasara ng kasaysayan ayon sa aklat ng pahayag. Dito, parang malaking telon ng prosesyon ang unti-unting ibinubuka. Ang 7 tatak, 7 pakakak at 7 mangkok na may iisang layunin. Ipakita na ang Diyos ang tunay na Panginoon ng panahon at ng buong sangnilikha. Sa bawat pahina, natatagpuan natin hindi lamang hula tungkol sa mga darating na kalamidad, kundi larawan ng isang pusong mahabagin na patuloy na nag-aanyaya. Lumapit ka, uminom ka ng tubig ng buhay ng walang bayad. At habang binabasa natin ito, ngayong henerasyon ng mabilisang balita at walang patid na ingay, lumalabas ang tanong, paano magiging makahulugan at mapagpalaya ang mensaheng ito sa ating sariling panahon? Sa gitna ng banta ng digmaang nuklear, pananalasa ng sakuna at tila walang katapusang krisis. Ang 7 tatak, pagtili ng daigdig, pagmulat ng puso. Sa sandaling pinitpit ng kordero ang unang tatak, lumabas ang sakay ng kabayong puti. Sumunod ang pula, itim at maputla. Bawat kabayo'y may dalang paghihirap, pananakop, digmaan, kakapusan at kamatayan. Ngunit bago pa ituro ng daliri ang anumang bansa o lider, dapat muna nating iahon ang sarili. May ganitong mga espiritu sa bawat sulok ng puso ng tao. Ang ligalig na ibig sumakop sa kapwa, ang galit na ibig maghasik ng digmaan, ang kasuwapangan na nagdudulot ng kakapusan, at ang kapabayaan na umaani ng kamatayan. Kapag binabasa natin ang pahayag, hindi lamang headline ang dapat nating silipin. Dapat din nating tanungin, may puting kabayo ba sa pagmamataas ko? May pulang kabayo ba sa bitawang salita ko? May itim bang kabayo sa aking paghawak ng yaman? May maputlang kabayo ba sa aking pakikitungo sa buhay ng iba? Ang paghihirap ng mundo ay dumarami kapag pinakikialaman natin ang daigdig. Ngunit tinatago nating tahimik ang sariling kasalanan. Ngunit kapag nagsisi tayo, nababawasan ang bigat ng kadiliman. Sa 5 tatak, nakita ni Juan ang mga kaluluwa sa ilalim ng dambana, mga martir na sumigaw, hanggang kailan o banal at tapat, huhusgahan mo ang mga tumira sa lupa. Ang kanilang daing ay hindi paghihiganti ng dugo, kundi panawagan ng katarungan. Sa bawat nabiktima ng terorismo, bawat batang Palestino o Israelita na naulila ng misil, bawat inang Iranyana na nagdadalamhati sa labanang panloob, naroon ang iisang buntong hininga. Hanggang kailan? At sumagot ang Diyos sa pamamagitan ng puting kasuotan at panandaliang pamamahinga. Tanda na ang pag-ibig ng maylalang ay mas malalim kaysa anumang hukay na hinukay ng tao. Ngunit binigyan din sila ng panahong maghintay. Mayroon pang daradanas. Sa kabilang dako ng bawat bagong pag-uusig, may bagong hukbo ng saksi na binubuo. At ang kanilang patotoo ang binhi ng susunod na pagbangon ng pananampalataya. Sa 6 na tatak, yayanig ang buong kalikasan, lindol, pangingitim ng araw, pagbabara ng buwan, pagbagsak ng mga tala. Huwag nating ipikit ang mata sa bisa ng krisis pangkapaligiran ngayon. Pag-init ng klima, hindi pa napupugng polusyon, at paglaganap ng sakit na dulot ng pagkasira ng ekolohiya. Ngunit sa loob ng nagngangalit na kalikasan ay may mas malawak na pahiwatig. Tinatawag tayo ng lumikha upang igalang ang lupa bilang hardin, hindi minahan, bilang tahanan, hindi basurahan. Ang bawat pagyukod sa harap ng kagubatan, bawat pagtatanim ng punla, bawat pagtanggi sa labis na pag-aksaya ay bahagi ng pagsamba, sapagkat ang orihinal na tagubilin sa Eden ay
bantayan at linangin. Tuwing sinusunod natin iyon, kumikislap ang liwanag sa gitna ng madilim na tatak, ang tatak ng Diyos at ang hukbo ng mga tinatakan. Kasunod ng pansamantalang paghinto, pinakita ni Juan ang 144,000 na tinatakan mula sa 12 lipi. Pagkatapos ay isang napakaraming tao na hindi kayang bilangin mula sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Sa ating konteksto, tandaan nating walang numerong kayang sumukat sa lawak ng grasya. Kung ang Diyos ay may puwang para sa mga Hudyo at Gentil, may puwang din siya para sa mga Pilipino, Iraniano, Ruso, Etiopiano at bawat nilalang. Kapag naririnig mo ang balitang may mga Iranyang nakakatagpo kay Mesyas sa gitna ng panaginip, huwag kang magtaka. Bahagi sila ng dakilang hukbo na tinatakan hindi ng pasaporte, kundi ng dugo ng kordero. Kaya't sa halip na magtayo ng pader ng panghuhusga, magtayo tayo ng tulay ng dalangin. Panginoon, itatak mo rin ang puso nila, at kung nais mo, gamitin mo ako. Huwag nating ipagkaila. May panganib na uminit ang dugo sa bawat post sa media kapag may nagbabanggit tungkol sa Israel at Iran. Ang akusasyon, pagmamalaki at pang-uuyam ay parang mga apoy na kaunting ihip lamang ay maglalagablab. Ngunit ang selyo ng Diyos ay palatandaan ng kababaang loob. Kababaang loob na kayang umamin na kung wala ang habag, ako man ay maaaring maging tagapagdulot ng sigalot. Hangad ng mundo ang tiyak na panig. Hangad naman ng langit ang tiyak na puso. Sa araw na tanggapin natin na hindi lahi, politika o relihiyon ang makaliligtas, doon uulan ang kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag ng lohika. Ang 7 pakakak, tugtog ng babala, awit ng pag-asa. Bumubuka ang 7 tatak at sumilang ang katahimikan sa langit ng kalahating oras. Animoy hinihintay nang sansinukob ang huling nota bago magsimula ang mas matinding yugto. Kapag humihip ang unang pakakak, sinalanta ang 2 bahagi ng lupa. Sa 2, nasira ang dagat. Sa 3, nagiging mapait ang tubig. Sa 4, nagdilim ang kalangitan. Makikita natin ang salamin ng mga krisis ngayon. Pagkakaroon ng kabayot karawahi, ng polusyon sa karagatan, pesting pumipinsala sa supply ng pagkain at patuloy na anomalya sa klima. Subalit kasabay nito ay may anghel na lumilipad, sumisigaw ng kawawa, kawawa, kawawa. Hindi upang mangutya, kundi upang magbabala at magsumamo. Magbalik loob na kayo habang may oras pa. Sa 5 pakakak, bumuka ang balon ng kalaliman at lumabas ang mga balang na may mukhang tulad ng tao. May pangil ng leon at tunog ng rumaragasang karwahe. Kung babasahin natin itong literal, maduduwag tayo. Kung babaliwalain natin bilang talinghaga, mawawala sa atin ang banta. Dapat nating makita. Nagpapaalala ito na may dimensyong espiritual sa bawat sandatahang pakikidigma, mga ideolohiya, adiksyon at sisteng mapaniil na humahalina sa sangkatauhan. Gayunman, ipinakita sa dulo ng 5 pakakak na hindi sila maaaring kumitil ng mga taong may tatak ng Diyos. Ibig sabihin, may hangganan ang bisa ng kasamaan. Kapag sinarhan ka ng Diyos, walang makakasira. Huwag nating kaligtaan ito sa gitna ng takot. Ang pananakot ng kaaway ay may petsa ng pagkapaso. Ang katapatan ng Diyos ay walang hanggan. Sa 6 na pakakak, pakakawalan naman ang 4 na anghel sa ilog Euphrates na mangunguna sa hukbo ng 200 milyon. Maraming eskolar ang nagtuturo sa potensyal ng malaking hukbo mula sa rehiyong Asyano. Ngunit higit sa espekulasyon, pansinin ang detalyeng ito. Ihanda sila sa itinakdang oras, araw, buwan at taon. Ibig sabihin, walang pangyayari, maging pandemya o kudeta, ang nakakalusot sa schedule ng maestrong taga-disenyo. Kapag natanto mo ito, titigil kang mabuhay sa kaba. Sa halip, mabubuhay ka sa pag-uusisa. Ano kaya ang ginagawa ng Diyos sa gitna ng kaguluhan? At kapag tinanong mo, magugulat kang may sagot siya.
madalas sa pamilyang nabuo, ugnayang naibalik, o karakter na nahubog sa pasensya. Ang matamis na balumbon at ang sukatan ng templo. Pagkatapos ng ika-6 na pakakak, lumitaw ang makapangyarihang anghel na may balumbon. Ipinakain ito kay Juan, matamis sa bibig, mapait sa tiyan. Ganito rin ang karanasan ng sino mang lumalakad sa propesya. Matamis na malaman na hawak ng Diyos ang hinaharap, mapait na masaksihan ang mga sugat na kakambal ng katuparan. Minsan, kapag binabasa natin ang pahayag, gusto nating manatili sa tamis, sa pangako ng bagong Jerusalem. Ngunit iwasan ang pait, ang paghuhusga sa Babel. Ngunit ang tunay na mensahero ay dapat lunukin pareho, kundi magiging kalahati ang patotoo. Kung nais nating maghatid ng pag-asa, kailangang tutuo tayo sa bagabag. Kung nais nating magbigay babala, kailangang pasimulan natin sa biyaya. Sinundan ito ng pagsukat sa templo, panukat ng Diyos sa kanyang bayan. Sa bawat bituin ng simbahan, grupo ng panalangin, o samahang naglilingkod, hindi laki ng gusali ang tinitimbang, kundi lalim ng pagsamba. Iayos natin ang tuktok ng ating mga kasiyahan at programa, ngunit siguraduhin nating ang sentro ay nananatiling si Kristo, sapagkat darating ang panahon na ang panukat ay ilalapat. Tapat ba tayo o sapat lang? Buhay ba ang apoy o usok na lamang? Sa ating kontekstong Pilipino, madaling mahulog sa trapong dami ng dumadalo, talas ng produksyon, o sikat na tagapagsalita. Ngunit walang makakapantay sa liwanag ng habag na ipinadadaloy ng isang komunidad na tunay na nagmamahal. Ang dalawang saksi, apoy sa lungkot, ilaw sa dilim. Sumulpot sa pahayag 11 ang dalawang saksi na pwedeng kumatawan kay Moises at Elias, o simbolikong larawan ng nagpapatuloy na patotoo ng kautusan at mga propeta. Sila'y magpapahayag sa loob ng 1,250 araw at may kapangyarihang isara ang langit at gawing dugo ang tubig. Sa dulo'y papatayin sila ng halimaw, ngunit pagkatapos ng 3,250 araw ay bubuhayin ng Diyos at tutulig ang buong mundo. Sa ating panahon, nakikita natin ang mga tinig na nagbabayad ng halaga sa pagsasabi ng katotohanan, mga mamamahayag na ipiniit, mga pastor at pari na pinatahimik, mga aktivistang nawala. Ang kwento ng dalawang saksi ay paalala na kahit magdiwang ang kampon ng kasinungalingan, may 3 araw lang sila. Bubuhayin at itataas ng Diyos ang kanyang saksi, at ang patotoo ay lalong sasambulat. Paano ito magsisilbing inspirasyon sa Pilipinas? Marami tayong manggagawa sa larangan ng kalayaan ng pamamahayag at espiritual na paglilingkod. Kapag sinusupil ng dilim ang ating tinig, huwag tayong mawala ng loob. Ang mismong paghupa ng sigaw ay simula ng higanteng pagkilos ng langit. Kapag napapagod tayo sa pagtatanggol sa katotohanan sa gitna ng troll, disinformasyon, at kawalang pakialam, alalahanin nating may hininga ng Diyos na handang bumuhay kahit sa bangkay ng patotoo. Ang 7 mangkok, ang huling pagyanig bago ang pagsilang. Pagdating sa 7 mangkok, tila napakarahas. Sugat, dugo, init, dilim, pagkatuyot, lindol at granizo. Ngunit tandaan, ginagamit ni Juan ang wika ng propeta upang ipinta ang kasukdulan ng kasamaan at ang ganap na katarungan ng Diyos. Sa pananaw ng isang ina, ang pagtitigis ng dugo sa panganganak ay masakit, ngunit tagapaghatid ng bagong buhay. Gayon din ang 7 mangkok, tagapaghatid ng bagong langit at bagong lupa. Kapag nababasa nating anestetiko na lang ang pakikidigma na parang laro sa computer ang totoong putukan, pinapaalala ng mangkok na ang kasalanan ay may linlang at may dudurang hapdi. Hindi para takutin, kundi para wag nating husgahan na maliit ang lantay na pagkasagrado ng buhay. May 2 mangkok na tumutukoy sa pagpapatuyo ng ilog Euphrates upang daanan ng mga hukbo mula sa silangan. Marahil ay larawan ng muling pagtitimbog ng kuta ng gitnang silangan. Ngunit higit diyan, ipinapakita nito na ang kamay ng Diyos
ay kayang bumuka at magsara ng landas batay sa kanyang plano. Kapag nagbabalita tungkol sa bagong alyansa ng mga bansa, sa sangkatutak na kasunduang militar, o sa biglaang pagguhit ng bagong pipeline ng langis, tandaan, may higit na arkitekto roon kaysa sino mang makapangyarihang leader. Sa gayong katotohanan, mauutusan tayo hindi sa pagdedeklara ng panik, kundi sa pananalangin. Gawin mo, Panginoon, ang kalooban mo. Hipuin mo ang mga puso. Iligtas mo ang sangnilikha. Babel ang dakila, babala sa sistema, paanyaya sa simbahan. Sa pahayag 17 hanggang 18, inilarawan si Babel, lungsod ng kahalayan, ina ng mga karumaldumal. Maraming komentaryong nagtuturo sa kanya bilang sistemang pang-ekonomiya at politikal na nakabatay sa kasakiman at pambubusabos. Hindi mahalagang tukuyin ang eksaktong kapitolyo, mahalagay bantayan natin ang sariling puso at lipunan, sapagkat ang Babel ay susunod na luluhod sa sandaling sumigaw, ang tagapagbalitang makalangit, bumagsak na, bumagsak na. Kapag dumating ang hari ng mga hari, ang sistema ng pagsamba sa ginto at mga kalakal ng kaluluwa ng tao ay wawasakin. Paano tayo hahanda? Sa pamamagitan ng pamumuhay ng may pagkamapagkawang gawa, pag-aaruga sa mahirap at pag-iwas sa pag-ibig sa pera. Sa bawat pisong itinatabi mo para sa kapwa, nagtatayo ka ng kayamanang hindi mananakaw ng Babel. Para sa ating mga Pilipino na sanay sa remittance, ipanalangin nating maging daluyan ng biyaya ang bawat padalang salapi, pampaaral ng kapatid, pampakain ng lola, pampatakbo ng misyon. Sa gayon, ang sistemang maaaring gumamit sa atin ay nagiging talim na ginagamit natin para sumuil ng biyaya. Ang pagbabalik ng hari, bagong langit, bagong lupa. Sa rurok ng pahayag, bumukas ang langit at dumating ang kabayong puti. Subalit kakaiba sa unang kabayong puti ng una tatak. Ang sakay nito'y tapat at totoo, may titulo sa kanyang hita. Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sa kamay niya ang tabak na matalas, hindi upang lipulin ng walang hatol, kundi upang hatulan ng makatarungan. Kapag tinitigan nating mabuti, makikita nating ang tabak ay sumusunod sa bibig. Ibig sabihin salita. Ang digmaan na magtatapos sa lahat ng digmaan ay labanan sa pagitan ng kasinungalingan at katotohanan. Kapag tumitindig tayo sa katotohanan, kahit sa tahanan lang, sa trabaho o sa social media, nakikipag-isa tayo sa hukbo ng puting kabayo. Ang pagtatapat ng simpleng trabahador, katapatan ng mag-asawang ayawan ang tukso, at pagmamahal ng kabataan sa mga ulila ay hibla ng kapa ng hari. Pagkatapos, mula sa trono'y nagsalita, "Narito, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay." Itinala ni Juan ang bagong Jerusalem na bumababa, hinding-hindi na magkakaroon ng luha, kamatayan, pagluluksa, o kirot. Sa dulo, hindi laban, kundi kasalan. Hindi hukay, kundi lungsod. Hindi bulwagan ng hukuman, kundi tahanan ng kasintahang lalaki at babae. Kung ganito ang hantungan, paano tayo mabubuhay ngayon? Sa pamamagitan ng pagsasanay sa himig ng hinaharap, pagbibigay galang sa isa't isa, pag-aalay ng panahon sa pagdarasal, pag-aalaga sa nilikhang mundo, pagsasabi ng katotohanan ng may pag-ibig, at pagtulong kahit hindi nababalita. Sa mga susunod pang bahagi ng seryeng ito, sasalubungin natin ang malalim na usapin tungkol sa milenyong paghahari, ang huling rebelyon ni Gog at Magog matapos ang 1,000 taon, at ang huling paghukom na naglatag ng trono ng puting liwanag. Ngunit bago natin tuklasin iyon, huminto tayo rito at suriin ang natutuhan. Ang bawat pangyayari sa pahayag ay pahiwatig ng panawagan, magsisi, magbalik loob, at magmahal. Ang dakilang tagumpay ng Diyos ay nagsisimula sa tahimik na tagumpay sa puso ng tao. Ang mga headline na nakakatakot ay pagkakataong ilapit natin ang kapwa sa tunay na kapayapaan. Ang Babel ng kasakiman ay guguho, kaya't tayong mga anak ng liwanag ay mamuhunan sa mga bagay na walang katapusan. Panalangin, kabutihan,
pakikipagkapwa. Alalahanin natin ang payo ni Pablo sa Roma. Maglubid kayo ng sandalyas ng liwanag sapagkat malapit na ang pagliligtas kaysa noong tayo'y sumampalataya. Habang kumikidlat sa paligid, huwag tayong magnakaw ng takip silim. Sa halip, buksan natin ang pinto ng bukang liwayway. Sa bawat dasal, indak at yakap na puno ng pag-ibig, umaawit tayo ng himno ng kabuuan. Isang awit na naririnig ng mga anghel sa itaas at ng mga dumadaing sa ibaba. At gaya ng ipinangako ng ating Panginoon, ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. Kung gayon, maging handa tayong tumindig, hindi bilang mga natatakot sa dilim, kundi bilang mga nagbabantay sa bukang liwayway. Ipinagpapatuloy natin ang masidhing salaysay mula sa pahayag, tumatawid mula sa 7 mangkok patungo sa makapangyarihang tagpo ng 1,000 taong paghahari ng Mesyas. Ang mga sinag ng bukang liwayway ay sumisingit sa abo ng nakaraang kapahamakan. Bumagsak na si Babel, napulbos na ang halimaw at ang bulaang propeta, at nananaghoy ang mga hari ng lupa sa pagguho ng kanilang mapagpakitang taong kalakalan. Ngunit sa gitna ng tag-ibig na taghoy ay sumisiklab ang isang bagong tugtugin, himig ng paglilinis, muling pagsasaayos at pambihirang katarungan. Para sa marami, parang panaginip na ang sangnilikha ay madidiligan muli ng kapayapaan. Subalit ayon sa kasulatan, ito ang nakatakdang yugto bago ang walang hanggang kaluwalhatian, pag-upo ng Mesyas sa trono ni David. Matapos tupukin ng nagliliyab na hininga ng hari ang hukbo ng Antikristo, nakikita ni Juan ang isang anghel na bumababa mula sa langit. May malaking tanikala sa kamay upang igapos ang sinaunang ahas. 1,000 taon siyang ikukulong sa kalaliman upang hindi na niya mailigaw ang mga bansa. Sa sinag ng bagong umaga, haakyat si Mesyas sa trono ni David. Tutup din niya ang pangakong binitawan ng Diyos kay Maria. Ibibigay sa kanya ang luklukan ng kaniyang ninunong si David, at siya'y maghahari sa sambahayan ni Jacob magpakailanman. Sa panahong ito, ang Jerusalem ay magiging puso ng katarungan. Dadaloy mula roon ang kautusan, at ang mga bansa ay lalapit upang matuto ng daan ng Panginoon. Ang 1,000 taong paghahari, na madalas tawaging milenyo sa mga talakayan, ay hindi marilag na katang-isip, kundi pala isipang patikim ng orihinal na layunin ng Eden. Ang tao at ang Diyos ay nagtutulungan, at ang sangnilikha ay nasa ilalim ng mapagmahal na pamamahala. Sa ilalim ng trono ni Mesyas, ang mababangis na hayop ay magsasalo ng pastulan kasama ang kordero. Ang bata ay magpapastol sa hayop na may sungay at hindi masusugatan. Hindi ito romantikong talinghaga. Ito ang paggaling ng kalikasan, sapagkat ang dukot ng kasalanan sa sangnilikha ay aalisin. Buhay ng mga matuwid sa panahong iyon. Sa panahong iyon, ang mga unang nabuhay na muli, yaong mga pinugutan, ipinako o tinanggihan dahil sa pagsunod kay Mesyas, ay magsisilbing saserdote at tagapamahala kasama niya. Hindi na sila masusugatan ng gutom o dilim. Yayakapin nila ang mga pinaslang noon at palalakasin ang mga sugatang bansa. Lilisan ang panaginip ng kawalan ng trabaho. Mapapalitan ito ng makalangit na sining ng pagsasaayos. Ang bawat lungsod na nawasak sa nakaraang digmaan ay muling itatayo. Ang bawat bukirin na natalo pa ng lason ay muling patutubuin. Sa halip na sandata, aayusin nila ang mga bakal upang maging araro. Sa halip na tangke, gagawin nilang tipaklong na pambungkal ng lupa. Ang ating sariling bayan ay malamang na magkakaroon ng bahagi rito. Isipin ang kabundukan ng Cordillera na nagliliwanag sa bagong uri ng halaman, ang mga dagat ng Visayas na umaapaw sa muling bumubukal na buhay dagat, at ang mga ilog ng Mindanao na naglalandas ng walang bakas ng polusyon. Hindi lamang ito muling pagsasaayos ng pisikal na kalupaan. Ito rin ay paggaling ng ating sama-samang alaala. Ang mga sugat ng kasaysayan, kahirapan at paglisan ng mga mahal sa buhay ay mapapalitan ng awit ng kagalakan. Panibagong edukasyon ng mga bansa.
Sa 1,000 taon, magtitipon ang mga pinuno ng mundo, hindi upang magkasundo sa papel, kundi upang sumangguni sa mismong anak ng Diyos. Magkakaroon ng pandaigdig na kapihan ng karunungan. Ang mga dating magkalabang lipi ay magtatabi ng hapag. Ang wika ay hindi na magiging hadlang, sapagkat ang espiritu ay babaha at dudugtong sa puso. Ang mga Pilipino, kilalang masikap at palangiti, ay maaaring maatasang tagapamagitan sa ilang pagtitipon, sapagkat sanay tayong magtakdang oras kahit sa sari-saring kultura. Sa panahong ito, mawawala ang katiwalian sapagkat ang hari ay nakaupo at walang kinikilingan. Mawawala ang pagsasamantala sapagkat ang batas ng langit ay isusulat na mismo sa budhi. Hindi nangangahulugang wala ng pagpipilian ng tao. Sa halip, magkakaroon sila ng malinaw na liwanag upang pagpilian ang kabutihan. Ngunit nananatili ring totoo na ang puso ay kailangang pumili pa rin, sapagkat pag-ibig lamang ang malayang isinasabuhay. Ang pagsunod na dala ng takot ay di ganapan na pagsunod, tahimik na pag-alagwa ng panghuling panghihimagsik. Sa paglakad ng 1,000 taon, marami pa ring ipanganganak, mga anak ng mga taong nakaligtas sa malawakang kapahamakan. Palalakihin silang may patotoo ng katuwiran, ngunit hindi sila automatikong magiging tapat. Sila'y parang batang lumaki sa simbahan, ngunit kinakailangang magpasya pa ring sumunod. Hindi dahil sa tradisyon, kundi dahil sa personal na pag-ibig. Kaya't sa pagtatapos ng 1,000 taon, pakakawalan muli ang ahas sa maikling panahon. Hindi dahil kinakapos ang Diyos sa kapangyarihan, kundi upang ilantad kung sino ang talagang kusang yumayakap sa liwanag at sino ang lihim na nagnanais bumalik sa dilim. Paglabas ni Satanas, tatawag siya ng huling hukbo. Tinawag ni Juan na Gog at Magog. Mula sa 4 na sulok ng lupa, katakot-takot na dami sila, gaya ng buhangin sa dagat. Lalakbayin nila ang malawak na kapatagan at kukubkubin ang lunsod ng mga banal. Marahil tatawagin nila itong makatarungang pag-aalsa, sapagkat sanay pa rin ang tao sa pagbaligtad ng tama't mali. Ngunit bago pa man sila makapagbitaw ng unang palaso, bababa ang apoy mula sa langit at tutupok sa kanila. Susunggaban ang mandarayang ahas at ibubulid sa lawa ng nagliliyab na asupre, kung saan naghihintay na ang halimaw at ang bulaang propeta. Sa tagbong ito, tuluyan ng maglalaho ang tukso, hindi na muling babalik. Dakilang puting trono, pangwakas na paghuhusga. Pagkatapos, nakita ni Juan ang isang dakilang puting trono at ang nakaupo roon. Nangusap ang katahimikan, tumakas ang langit at lupa sa kanyang harap. Naghihintay ng bagong anyo. Dinala sa harapan ang mga patay, dakila at aba, at binuksan ang mga aklat. Maingat na tala ng bawat salita, bawat lihim, bawat gawa. Isa pang aklat ang ibinukas, ang aklat ng buhay. Ang sino mang hindi nasumpungang nakasulat roon ay inihagis sa lawa ng apoy. Ito'y nakakatindig balahibo, ngunit makatarungan, sapagkat kung walang linya ng paghatol, ang biktima ay mananatiling bigti sa kawalan ng katarungan. Sa gitna ng takot na dulot ng tagpuong iyon, sisilay ang balitang mabuti. Ang kordero mismo ang nag-alay ng buhay upang maisulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Bawat patak ng kanyang dugo ay tinta sa talaan. Bawat bukas palad na pagsisisi ay pagkapit sa liyab ng habag. Kaya, hindi banta ang hukuman sa umaasa. Ito'y araw ng pagsilang ng bagong panahon kung saan wala ng luha ng kawalang pag-asa, bagong langit at bagong lupa, paghahabing walang hanggan. Maya-maya, nadama ni Juan ang isang tila pabangong simoy. Bumababa ang bagong Jerusalem, ningning na gaya ng pinakamahalagang hiyas. Wala na roon ang karagatan ng pagkakahiwalay. Ang lungsod ay dinaraanan ng ilog ng buhay, pinapalibutan ng punong nagbubunga ng 12 ulit sa isang taon, at ang mga dahon nito'y kagamutan ng mga bansa. Wala nang sumpa, walang gabi, sapagkat ang Panginoong Diyos mismo ang ilaw nila at maghahari sila magpakailanman. Isip-isipin,
Ang bagong lupa ay walang basurang umaalingasaw sa ilog, walang giyera ng pag-angkin sa lupain, walang sigaw ng nagugutom na bata, hindi nangangahulugang mawawala ang gawain, bagkus magiging dalisay ang bawat gawin. Ang pintor ay magpipinta ng walang inggit, ang mga awit ay aawit ng walang pagkamalabis, at ang mag-asawa ay magmamahalan ng walang pagtataksil. Ang diwa ng Eden ay higit pa sa ibinalik. Ito'y isinulong sa antas na di kayang likhain ng tao sa sariling sikap. Hamon sa bawat tagapakinig. Sa liwanag nito, ano ang dapat nating gawin ngayon? Una, patuloy tayong lumakad sa pagsamba, sapagkat ang pagsamba ay pagsasanay sa pamumuhay sa bagong Jerusalem. Kapag inaawit natin ang kabanalan ng Diyos, nag-uutay tayo ng hinaing ng lumang nilalang at hinuhubog ang bagong katauhan. Ikalawa, mahalin natin ang katarungan, ipagtanggol ang inapi, iwasto ang baluktot, at tumangging maging bahagi ng katiwalian. Bawat batang iniligtas mula sa gutom, bawat lolo't lolang binigyan ng lunas, bawat politikong pinayuhan nating maglingkod ng tapat, lahat ito'y aberyang umaalingaw-ngaw hanggang kabilang buhay. Ikatlo, magtanim tayo ng pag-asa, hindi ng pagkamuhi. Sa tuwing makikita mo ang balita tungkol sa sigalot sa pagitan ng Israel at kalapit bansa, ipanalangin mo agad ang kapayapaan. Sa tuwing may lindol, bagyo o tagutom, kumilos ka upang mag-abot tulong at hindi upang magkalat ng takot. Sa tuwing may pilyong tukso ng kasinungalingan, mamuhay ka sa katapatan kahit walang pumapansin. Ikaapat, ihanda natin ang susunod na salinlahi. Ituro sa mga bata na ang tunay na tagumpay ay hindi sukat ng taglay na kayamanan, kundi lalim ng pag-ibig at lawak ng paglilingkod. Turuan silang iangat ang basang palad ng kapwa bago iangat ang sariling pangalan. Kapag lumakad sila sa ganitong budhi, magiging madali para sa kanila na kilalanin ang hari sa kanyang pagdating, sapagkat sanay na sila sa amoy ng kabutihan. Tungkulin ng sambayanang Pilipino sa haba ng panahon. Bilang arkipelagong may mahigit sa 100 milyong mamamayan, may bukod tanging bahagi tayo sa habi ng huling panahon. Ang husay nating mag-alaga ng may sakit at magpatawad, ang likas nating sigla at pagkakaisa sa gitna ng sakuna, at ang likha nating awit at tula ay maaaring maging halimuyak na aabot hanggang ibang dako. Ngayong libo-libong Pilipino ang nasa Jerusalem, Tel Aviv, Riyadh at Tehran bilang manggagawa, maging daluyan sila ng kabaitan. Kapag pinawi nila ang luha ng isang pasyenteng Israelita o kinumusta ang pag-uwi ng isang Iranoong kasama sa trabaho, nag-iihip sila ng malamig na hangin sa maapoy na diwa ng sigalot. At sa loob ng bansa, hamon sa atin na huwag hayaang ang hiwa-hiwalay na politika o relihiyon ay maging hadlang. Ang libong taong paghahari ay larawan ng pagkakaisang nililuok sa kabanalan. Kung gayon, magsimula tayo ngayon pa lang. Mag-usap ng mahinahon, magtalo ng may pag-ibig, at maglakad sa kalsada ng pag-asa. Sa bawat barangay na may sapilitang paglisan dahil sa sakuna, maging tulay tayo ng pagkalinga. Sa bawat klase ng paaralan, magkwento tayo ng pag-asa imbes na takot. Sa bawat simbahan, ipagdasal natin hindi lamang ang sariling kongregasyon, kundi maging ang mga nanunungkulang opisyal at maging ang mga kaaway ng pananampalataya. Pagbabantay hanggang sumilang ang bukas. Sa huli, nananatiling totoo ang paalala. Mapalad ang nagbabantay at nag-iingat ng mga salita ng hulang ito. Ang pagbabantay ay hindi pag-ubos ng oras sa pagtunghay sa ulap. Ito'y paggising habang marami ang tulog sa diwa. Kapag nag-aalay tayo ng mga gabing panalangin, kapag kumakatha tayo ng awit na nagsasabing, Maranatha, halina ka. Kapag humihingi tayo ng tawad sa taong nasaktan natin, nagsisindi tayo ng ilawan sa balkonahe ng sanlibutan. Nagaanyaya sa bumibiyahe sa dilim na may tahanang may ilaw. Kaya sa pagtatapos ng ika-4 na bahagi, bumaling tayo sa mga salita ni Apostol Juan. Siya na nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabing, tiyak na ako'y darating sa madaling panahon.
Ang tugon ng iglesia ay iisa. Halina, Panginoong Jesus. Hanggat humihinga tayo, uulit-ulitin natin ang panawagang ito. Hindi bilang sigaw ng pagtaka sa hirap, kundi bilang paanyaya sa kanyang tuluyang pagsakop ng katarungan at pag-ibig. Sapagkat sa sandaling sumilip ang araw ng walang hanggang umaga, ang lahat ng luha ay matutuyo na parang hamog sa damuhan. At ang awit ng mga banal, mula kay Abel hanggang huling sanggol na isinilang sa dulo ng panahon, ay aalingaw-ngaw tulad ng karagatan na walang hangganan. Hanggang sa susunod na yugto, manatili tayong naglalakad sa liwanag, nagbabantay sa pagyapak ng Mesyas, at humahabi ng kabutihan sa bawat saglit. Sa gayon, kapag bumukas na ang langit at bumaba ang lungsod na may mga pader na hiyas, masusulyapan natin ito at masasabi, "Handa kami, Panginoon. Narito ang aming mga lampara, nagliliyab sa pag-ibig." Isipin mong nakatayo ka sa gilid ng malinaw na dagat kristal, humahampas sa paanan ng pader na lantay na hiyas, kumikislap sa liwanag na buhay na buhay. Sa itaas, nakapuwesto ang 12 tarangkahang perlas na binabantayan ng mga anghel. Sa loob, walang bakas ng dusa, walang aninong nagtatago ng gabi, sapagkat ang mismong presensya ng may kapal ang nagsisilbing araw. Ito ang bagong Jerusalem, hindi katang-isip na pook, kundi pangwakas na tahanan, hinabing pangako para sa lahat ng nilinis ng dugo ng kordero. Pumipitlag ang puso sa kilig. Lahat ng halakhak na pansamantalang naputol ay muling bubukas. Bawat namagang sugat ay maghilom, at bawat luha ng nagdalamhati ay maglalaho na parang hamog sa pagsikat ng araw. Sa sandaling iyon, mapapagtanto ng sangkatauhan na ang kasaysayan, sa kabila ng lahat ng digmaan at pagluha, ay nagsilbing silid-aralan lamang upang dalisayin ang pag-ibig. Subalit bago pa abutin ng talampakan natin ang mga lansangang lantay na ginto, dumaraan muna tayo sa masinop na paghahabi ng may kapal, paghuhusga na nagluluwal ng katarungan at kahuli-hulihang paglilinis. Ang mga aklat ng gawa ay bubuksan upang ipakita na walang lihim na naitatago. Bawat bulong ng panlilinlang, bawat salitang nag-ugat sa inggit, bawat patak ng dugong hindi natin pinansin ay ilalagda sa liwanag. Gayunman, hindi ito pagpapalawak ng hiya, kundi pagtatatag ng tunay na hustisya, sapagkat walang tunay na kapayapaan kung nananatiling sugatan ang alaala ng mga biktima. Sa araw ding iyon, iiral ang awit ng habag. Ang pangalan ng mga nagsisi at kumapit sa grasya ay mananatiling nakaukit sa aklat ng buhay. Hindi tinta ng tao, kundi dugo ng manliligtas. Kung paanong ang dugo ang kamay niya ay naging tulay sa pagitan ng puot at habag, gayon din naman tayong mga tumawid ay paanyayahang sumalo sa piging ng kasalan. Pagpasok sa lungsod, makikita nating umaagos mula sa trono ang isang ilog ng tubig buhay, kumikinang na parang salamin, dumadaloy sa gitna ng maluwang na lansangan. Sa magkabilang pampang nito, ay nakatayo ang punong nagbibigay bunga ng 12 ulit sa isang taon, at ang mga dahon nito'y kagamutan ng mga bansa. Dito mawawala ang lahat ng lumang hangganang lahi at wika. Mawawala ang pangyayakap ng korupsyon, sapagkat ang mismong hangin ay babad sa kabanalan. Ang musika ay dadaloy ng walang disonansya. Ang sining ay bubukal mula sa dalisay na kalooban, at ang trabaho, oo, may gawain pa rin, ay magiging pagsamba, hindi pasanin. Muling masasapol ng tao ang unang utos sa hardin, linangin, bantayan at gamitin ang talento upang purihin ang lumikha. Walang sweldo o ranggong maghahati sa atin. Ang gantimpala ay kasiyahang nakatali sa mata ng Diyos na napapangiti tuwing may natapos tayong mabuting likha. Ngunit may tanong na bumabalik sa puso nating nasa kasalukuyang lupain. Kung ganito kaganda ang niluluto ng Diyos, ano ang silbi ng mga araw na ito na puno ng bagyo, sakit at digmaan? Ang sagot, ito'y pagsasanay at padalisayan. Tulad ng ginto na pinadaraan sa apoy, ang buhay ngayon ay pugon upang matunaw ang latak ng pagkamakasarili at mailabas ang ningning ng dalisay na pag-ibig. Ang bawat pagsubok
kahirapan, pagtataksil, kalamidad, ay hamon na pumipiga sa puso upang lumabas ang tunay na laman, alin ang mananatiling alab at alin ang usok na lang. Kapag pumili tayo ng pagtitiwala at kabutihan, sinusuklian tayo ng kaalaman na kahit bumigat ang krus, may kaluwalhatiang naghihintay. Kaya hindi sayang ang mangumiti sa gitna ng pagkatalo, hindi sayang ang magpatawad sa nagkasala, at hindi sayang ang manindigan para sa katotohanan kahit walang pumalakpak. Sa himagsikan ng kabutihan, bawat maliit na tagumpay ay niyayakap ng walang hanggang liwanag. Sa puntong ito, makatutulong na balikan ang 7 tungkuling patuloy na iniaatas ng langit sa bawat tagapagbantay. Una, manalangin ng hindi nagmamadali, sapagkat ang panalangin ay bakas ng pagkilala na may mas dakila sa atin. Ikalawa, maglingkod sa mahina, bata, matanda, dayuhan, bilanggo, dahil dito pinipreserba natin ang hulma ng larawan ng Diyos sa kanila. Ikatlo, magbahagi ng yaman, kaalaman at oras. Ang pagbabahagi ay pagtatakwil sa Diyos-Diyosang kasakiman. Ikaapat, magkaisa sa gitna ng pagkakaiba, sapagkat walang himig na nagpapaindak sa kalangitan gaya ng magkakatugmang tinig mula sa iba't ibang wika. Ikalima, pangalagaan ang kalikasan, sapagkat ito ang pisikal na awit ng may lalang na dapat nating saluhin, hindi lapastanganin. Ika-6, itaguyod ang katarungan, dahil ang kalangitan ay hindi nagtitiis ng pagyurak sa dignidad ng tao. At ika-7, maging mapagpasalamat sa bawat pintig ng puso. Ang pasasalamat ay susi na nagbubukas sa lagusan ng kagalakan. Kung iangkop natin ito sa pang-araw-araw na takbo, makikita nating hindi kailangan ng maharlikang titulong pangsimbahan upang maging kabahagi. Ang simpleng ina na naggagabay sa anak na magkaroon ng malasakit ay gumaganap sa tungkuling pampamunuan. Ang tricycle driver na nagsasauli ng sobrang bayad ay nagsusulat ng kabanata sa aklat ng pagkamatuwid. Ang mag-asawang nagkakasundo matapos ang mahabang alitan ay nagiging buhay na epistola ng kapatawaran. Sa ganoong paraan, ang bagong Jerusalem ay naaaninag na sa ating pamayanan. Parang silaw ng umaga na unti-unting sumisilip sa pagitan ng dahon bago tuluyang sumikat ang araw. Ngayon, isipin ang kabataang Pilipino na lumaki sa makabagong teknolohiya. Magpapaulan siya ng likhang sining na naglalarawan ng pag-asa, gagamit ng himig upang paalalahanan ang lipunan na mas mayaman ang kaluluwang marunong umibig kaysa bulsang umuusbungan ng salapi. Oo, maaaring maigiit ng ilan na walang saysay ang gantong gawain kung patuloy na may sakunang bumabalot sa paligid. Ngunit tandaan, ang bawat awit ng pag-asa ay matibay na sandata laban sa kasinungalingan ng kawalan ng kinabukasan. Kapag pinili nating mangarap at kumilos, tinatapatan natin ang bulong ng pighati ng sigaw na hindi pa tapos ang Diyos. Mahalaga ring alalahanin na ang kaaway ng kaluluwa ay magtatangkang maghasik ng pagod at pagsuway hanggang sa huling hibla ng panahon. Kaya dapat tayong maging matalino. Bantayan ang isip laban sa lason ng galit. Bantayan ang labi laban sa lason ng tsismis. Bantayan ang kamay laban sa lason ng kasakiman. Bantayan ang puso laban sa lason ng kapalaluan. Kung madapa, bumangon. Kung madungisan, magsisi. Kung mapagod, huminga at magpahinga sa piling ng Diyos na hindi kailanman napapagod na magpatawad. Ang pamumuhay sa panahon bago ang walang hanggang umaga ay tila pakikipagsayaw sa ulan. Oo, mababasa ka. Ngunit matutuklasan mong kaya mo palang kumembot sa himig ng ulan hanggat hindi ka nawawalan ng sigla. Sa larangan ng sambahan, hamon sa mga tagapanguna na bantayan ang apoy ng pagsamba. Huwag hayaang malunod ang dambana sa ingay ng palabas. Sa halip, paramihin ang pagkakataong manaig ang katahimikan sa gitna ng mga awitin upang marinig ng mga tao ang marahang tinig na bumubuhay sa kalooban. Hikayatin ang pagbabasa ng kasulatan sa tahanan, ama, ina, anak, lolo, lola, sapagkat walang lakas na hihigit sa pamilyang nakaangkla sa salita ng buhay.
At bawat pagtitipon sa kapitbahayan, bawat araw ng pagtuturo sa paaralan, bawat programa ng pagtataguyod ng kabuhayan ay maaaring maging binhi ng langit kapag inialay sa panalangin. Pagdating naman sa pamahalaan at lipunang sibil, ipinasasaloob sa atin na anumang kapangyarihan ay lagalag sa ilalim ng mas malaking kamay. Kaya't huwag matakot magsumbong sa katiwalian, huwag mangiming magsulong ng reforma, at huwag pagdudahan na kaya pang baguhin ng banyuhay na grasya ang matigas na puso. Kapag may pinunong nagbalik loob at nagsilbi ng tapat, ipagdiwang natin sapagkat isa na namang piraso ng langit ang bumaba sa lupa. At kung may nanatiling bulag sa hinaing ng bayan, ipanalangin natin sila sapagkat mismong si Pablo ay dating mamumusong, ngunit naging apostol matapos mabuwal ng liwanag. Hindi rin dapat makalimutan ang pangangalaga sa kalikasan, ang pagsunog ng kagubatan, walang habas na pagmimina, at pagkalat ng plastik ay pagwasak sa galerya ng Diyos na dapat sana'y nagpapayapa sa mata. Kapag nagtanim tayo ng puno, nagtipid ng kuryente, nag-iwas sa labis na pagkonsumo, hinahabi natin ang unang utos na bantayan ang hardin. Tuwing may dalampasigang nililinis ng mga voluntaryo, nagkakaroon ng himno ang pampang. Tuwing may lupang baren na binigyang buhay ng pagtatanim, nagtatawanan sa balikat ng isa't isa ang mga punong dating tuyot. Panghuli, lumingon tayo sa pangakong nagpapayabong ng sigla. Ang sinuman ay nauuhaw ay pumarito at uminom ng walang bayad. Hanggat humihinga tayo, bukas ang balon ng awa upang sagutin ang uhaw ng kaluluwa. Kaya ngayong tapos na ang 5 bahagi ng ating paglalakbay, yakapin natin ang panibagong kabanatang ito, maging buhay na mga ilaw sa lansangan ng sanlibutan. Kahit magpatuloy pa ang unos, mapagtitiwalaan natin na sa dulo, babasag ang sinag ng walang hanggang umaga. Sa mga susunod na araw, kung kailan mo maramdaman ang lungkot na parang gabi, ibulong mo, "Malapit na ang bukang liwayway, hindi ako bibitiw." Sa bawat pagtatanong ng puso na, "Hanggang kailan?" sagutin natin ng walang pag-aalinlangan. Hanggang sa lumiyab ang silangan ng pagdating ng hari. Sa gayoy sama-sama nating masasaksihan ang pagbubukas ng langit. At sa unang bugso ng liwanag, maririnig natin ang tinig na nagbubukal sa trono. Tinig na sa wakas ay magsasabi, "Narito, ginawa kong bago ang lahat ng bagay."